Ito guys, ang problema ko guys isa sa spring na rear suspension na ito guys. Tumasayad guys yung 17 rim doon sa sa fender, so nilagyan ko na ng spacer pero sumasayad pa rin guys. So ang next na na diyan itong spacer dito sa shock mount at sa frame sa body. So dahil mahal guys yung aluminum na nabibili sa online na nakalagay dito 2,000, gawa na lang ako guys. Alam mo naman yung concept nya. So natanggal ko na yung natanggal ko na ito natin nakalagay dyan guys. So yan, tanggal ko na guys. Tapos papalitan ko ng tres na ito na bolt, tapos lalagyan ko ng uno guys na ito D4 guys. Yan, lagyan ko dito. Tapos doon ko na lagyan ng flat, lagyan ko rin ng landing na ganito para yun ang sasalpak doon guys. Okay, weld ko na muna to guys. So, oh yeah, two down guys. Yan guys, na weld na. So isubukan guys kung tatama na sa butas. Uy, pumasok guys. Perfect mga guys. Guys, perfect. Guys, naiputol ko na tong at nai-set up ko na tong S40 na D4, S40 makapal guys. Kaya doon tapos ipo-full weld ko na lang guys. Yung guys, ispat-ispat lang at i-actual ko ulit ng guys kung sakto ba guys, kung hindi siya gumalaw. Yung bolt ay pwede guys. Malong guys, full weld na guys. MIG weld is good guys. Extended ng 1.5 inch guys. Kalalagay ko lang itong ito yung kasama sa ibabaw sa frame. Ito ay galing sa mga D1 na flat bar guys. Putol ko yan, pero inispat-ispat ko lang, pero ipupulwid ko na guys. Ito na guys, yung na-weld ko na yung ibang ibabaw. So bali tapos na rin to. I-try ko na lang isulpak doon sa taas guys kung kasya natin guys, kung hindi nagalaw kanyang alignment. Oy guys, pumasok guys. Fit na fit guys. Oh yeah, kapit na guys. Ito na nga gawin ko guys, itong guma papalitan ko to kasi natunaw siya nung na-welding ako. Gumalaw siya guys So ayun na guys, natapos itong isa. Ngayon ito naman sa isa, yung sa kanan guys. Pero kailangan kong tanggalin itong rubber nito kasi sayang. 300 din yan papagawa. Yan guys, saka ko nang ibalik. Ito natunaw na to na nagkaroon na ng gap. Ayan na lang papalitan ko. Ito guys, ito kailangan ko tanggalin. Yan guys, natapos na, pinagawa ko ya. Malapad pa nga yung naluto kasi yung naluto kasi nung na-welding lumuwag ngayon, okay na agad. So 250 guys daw guys, pero dahil nga sa si kuya ang nabigay ng ng idea sa akin para lagyan ito ng spacer, dagdagan ko na lang guys. Yan guys, painting na lang, naisalpak na to guys. Napakapitan ko na yung natunaw. Nominal ko kasi ito natunaw to na nagkaroon ng gap. Yan, ito yata yun. Ito nga yung bago guys. Yan yung luma. Yan guys, napinturan na yung dalawa. So dali nga to, paparaw ko na guys. Sakto magandang araw ngayon guys.
Okay yan guys, para kung pag natuyo na yan sa ako na ilagyan ng paint. Yan, medyo tuyo na guys. Pwede na siguro yan. Guys, kulay blue na guys. So yan. Hindi ko na pinturahan ito guys. Okay na yung primer. Ayan guys, napaka successful guys ng pagkakabit ko at tanggal nitong suspension system gamit yung DeWalt na impact drill guys. Napakaganda, napakadali. Ganun pala guys gumagana ang trabaho. Oh yeah, lalo na dito guys, walang pangkontrahan, kaya napaka-effective niyan guys. Yan guys, nakabit ko na yung itong suspension. Kaso nga lang nung yung dinagdag kong 1.5 doon sa taas guys, naging ganito naman pumangit guys. Kung tinan nyo itong klase yan guys. Paano magpa-function ng maayos itong stabilizer rod guys, yung ganyan pag ganun, dapat pag ganun siguro. So tinatambad na ako guys kasi gusto ko nang ikabit guys, pero kapilitan kailangan kong tanggalin ulit at i-modify ito guys. Putulin ko ito tapos iusog ko tapos itaas ko pa guys para mag-align ito. Mga kahit ganito guys, siguro ganyan yan, gawin kong ganyan guys, ganito siguro ganyan. Yan, para gana naman to guys. Stabilizer siya. Ay na, bago palang isip ko guys, next time na lang ikabit to, tatanggalin ko na lang muna to guys. Disable ko muna to, tapos sa next na lang patakbuhin ko na lang na walang ganyan. Tapos sa next na lang saka ko na lang gawin guys. Kasi matrabaho pa yan guys, kasi align ko pa yan gaganto ko pa. Kasi pag naka-align na ganyan, nakapasok katama siya dito guys. So kailangan kong ilabas dito, so may alignment na naman. Tapos dito ko mismo i-spot sa nakakabit siya guys. So alanganin ngayon guys, para may kabit ko na maayos yan. Kaya next time na lang guys, next project. Yan guys, maliban dito sa stabilizer rod guys na parang weird guys, kailangan ko i-adjust, ipabricate ko ulit ito guys. Ito nag-adjust ako dito guys kasi medyo bitin dito yan, itinaas ko doon. Tapos itong naman, brake hose nya naman parang saktong sakto lang guys na binat. Yan. Pero pag nabitawan to, pag mayroon na yung gulong guys, aangat naman yan. Pero as of now, pag hanging yan, hindi naman maano tong preno, mahalaga rin yan guys. Patayan na guys, yan na ang itsura guys. Ito yung dati ganito, parehas lang sila guys. Ito yung wala pang 1.5 inch na spacer, ganyan siya nandito. Pero ito ngayon guys, yung may 1.5 spacer, ang laki ng tinaas niya guys. Parang ganyan yan guys. Ang laki guys. Haha, 5 fingers, naging 5 fingers. Samantalang ganito yan guys, 3 fingers lang. Biro mo yung 5 fingers guys, tinaas niya 1.5 inch. Yan guys, pangpunuan na guys yan. Apat sa likod, tapos may mga guys, 4 na pasahero sa likod, tapos sa trunk puno yan ng gamit. Yan, pang camping guys. Ilang ginawang SUV na guys yung kotse. Itong harap naman guys, bala ko rin itong patungan ng 1.5 inch. Bala ko rin gawing ganto sa likod guys, itong sa harap. Tapos next na solusyon dyan guys, para medyo magmukhang lowered, lalatiruhan na lang guys yung yung sides nya, bababaan. Okay, pero yan lang muna ngayon guys, next project na yun.